Hi mga ka-MK! Another day, another mini vlog! Diba, hindi naman halata sa festlock ng Kuya Crane namin na happy yarn. Meron ko nga pala siya ng pang-painting niya para naman hindi siya naiinip at meron siyang ginagawa at hindi puro cellphone. Kasi sa kanya mag-aral siyang mag-painting. Naman bakasyon para naman hindi siya naiinip. Kasi for sure pag yan nainip talagang ako ang kukulit-kulitin yan maghapon. Ting na pagkarating nga open agad niya at gusto na niyang gamitin. Sa kanya sige mag-painting ka lang dyan para hindi ako ang kinukulit mo at si Kit. Talaga yung happiness nating mga magulang pag nakikita nating masaya yung mga anak natin. Kasi talaga pag nabibigyan natin yung mga pangangailangan nila. Kung parang lahat gusto mong bilihin para lang sa kanila. Tapos kahit hindi mo mabila ng bago yung sarili mo. Yun yata talaga pag mga naging nanay na, ewan ko kung ako lang yung ganto o kayo rin. Sa kapakanan ng mga anak, go push lang. Kung yung inner child natin, sa kanila na lang natin binubuhos. Anteng kwento nga pala ako mga ka-MK. Ako kasi nung bata mga ka-MK, parang sunod sa layaw ako. Kaming dalawa pa lang ng ate ko. Both parents ko nagtatrabaho sila. Sa lola't lolo ko ako lumaki. Lahat ng mga pangangailangan namin ng ate ko nabibigay at nasusuportahan kami ng mga magulang namin. Kumbaga, doon na lang sila bumabawi. Bali sa private school pa nga kami pumasok nung elementary. Kung ano yung hingi namin at kailangan namin sa school nabibigay agad ng mga magulang namin. Gusto ko kung ano yung naranasan namin nung mga bata pa kami, yun din yung mararanasan ng mga anak ko at higit pa dun. Hindi naman masamang mangarap, di ba mga ka-MK? Mangangarap ka na lang din naman, syempre taas-taasan mo na. Libre lang naman yun at wala namang masama. Lagi kong sinasabi, basta wala kang naaapakan tao at wala kang naaagrabyado, go push lang. Mga natin lahat na hindi ganun kadali ang maging isang magulang. Papasalamat ako sa mga magulang ko na kahit meron na akong sariling pamilya, nandyan pa rin sila sa akin para suportahan ako. Kung ako nabubuhay lang ang lola at lolo ko, talagang nakasuporta pa rin sila sa akin hanggang ngayon. Sa financial na bagay, moral lesson na tinuturo nila sa akin, na-apply ko rin sa mga anak ko. Kaya nga sobrang namimiss ko sila. Basta usapan yung lola at lolo ko talagang nangingibabaw yung luha ko. Hindi ko talaga mapigilang hindi maluha mga ka-MK. Kaya pagpasensyahan nyo na ako. Kasi talaga yung impact ng pagmamahal ng lola at lolo ko sa akin. Dahil yung nagpalaki sa amin ng ate ko. Wala na rin talaga yung tumayo yung pangalawang magulang namin. Kaya pagkakaila sa inyo na makalola at lolo ko. Ito talaga yung ayoko mga ka-MK Kung hanggat maaari ayoko talaga nalulungkot. Nalungkot ako sunod-sunod na talaga. Hindi nyo naman talaga ako masisisi mga ka-MK kasi talagang namimiss ko talaga yung lola at lolo ko. Pagbigyan nyo na at medyo emotional ang mami nyo ngayon. At malayo ang daddy sexy loves nyo, walang magko-comfort, char. Kasi simula nung nagkaroon ako ng asawa at saka mga anak, pinili ko na lang dito magstay sa mga lola at lolo ko. Buti na lang hindi ako nagkamali at ito talaga ang pinili ko. OFW naman ang daddy sexy loves nyo. Ito ko na piniling magstay sa lola at lolo ko. Na lang tama ang naging desisyon ko. At least kahit paano nakasama ko sila ng ilang taon pa. Kasi mga ka-MK, sa Cagayan de Oro nga pala ako nag-college. Doon nga pala ako nag-transfer. Almost 5 years ata ako doon nag-stay. 5 years na yun mga ka-MK. Isang beses lang kami nagkita ng lola at lolo ko. Ay nung nag-hotel tour pa kami sa Manila. O diba ang tagal namin bago ulit nagkita. Dahil sa tagal namin hindi nagkita talagang nagpunta sila sa Manila para lang magkita-kita kami. Bali binilan pa nga ako ng lola ko ng mga vitamins na pampataba. Uwi lang talaga ako sa bahay nun para lang makita sila at mayakap mga ka-MK. Ilang oras lang ako nagstay sa bahay nun. Kumain lang yata ako nun, tas nagkwentuhan konti, tas umalis na rin ako. Sabi ng professor ko, hindi pwedeng hindi matutulog sa hotel at baka kasi hanapin kami. Please, kahit paano naman, nagkita kami at nagkausap. O siya, tama na ang chika, talagang naiiyak na ang mami MK nyo dito. Na nga tayo dito sa anak kong panganay. Sabi ko, tetestingin muna ng mami kung paano ba gamitin to. Sa susunod, siya na lang mag-isa. Iga-guide ko lang siya kung paano ba gamitin to. Sabi ko sa kanya, after niya gamitin, iligpit niya para hindi ginagalaw ni Kit. Kasi sayang naman kung paglalaruan lang. Yun naman, basta merong maliliit, talagang malikot yan. Kuya namin, hindi rin mapakaliit. Napakalikot din masyado. Diba, ganito yata talaga basta mga bata. Hindi mapakali sa isang pwesto lang. Diba, nagrunong-runungan na naman ang mami MK nyo. Alam mo talaga, marunong mag-paint. Kung naman kay kuya, okay lang kahit hindi maganda yung gawin mo. Importante naman nag-e-enjoy ka sa lahat ng gusto mong gawin. For sure, ilang araw lang to kay Crane at talagang pagsasawaan niya na agad to.
ko sa kanya habang bakasyon enjoy niya kasi pag nagpasukan talagang focus ka na sa pag-aaral. Kaya ako bawas-bawasan natin ang pag-absent mo. Ang goal ng Kuya Cray namin ngayon wag umabsent ng umabsent lalo na pag hindi naman importante. Pero nga meron kaming lakad by December doon na lang namin gagamitin. Schedule na rin kasi talaga yun at hindi na pwedeng cancel. Dahil minsan nga lang yun igagrab na namin yung opportunity. Sayang din naman. Sa sobrang excited ko ang dami kong plano agad. Char. Hanggang dito na lang mga ka-MK. Thank you for watching. See you in my next vlog. Bye-bye!